po talaga. Ang totoo po dyan, nung pinangako yan, kailan po ba yan? 2012 yan eh, 2013. Nung pinangako po yan, ang sinabi nila, pag nagtapos ka ng grade 12, job ready ka o college ready ka. Pero alam po natin ang totoo, hindi po nangyari yan. Yung mga nagtapos po ng grade 12 na gusto magtrabaho, ang preference pa rin po ng industriya, college graduate pa rin gusto nila o second year college man lang umabot. Pag grade 12 ka po, ang makukuha mong trabaho ay trabaho po na hindi mo naman kailangan ng grades 11 o 12. So medyo mali po talaga. Pangalawa po, yung mga sabi nila college ready. Eh ang totoo po ngayon, pag papasok ka ng engineering sa kolehiyo, ang itatanong po sa'yo, nag-STEM ka ba o hindi? Pag hindi ka nag-STEM, dadagdagan ka pa ng subject sa kolehiyo. Pag gusto mo mag-psychology, ang tatanong naman sa'yo, nag-UMS ka ba o hindi? Eh kung hindi ka nag-UMS, dadagdagan ka rin po nila ng subject. So nagpahaba na po sila ng K-12, sa kolehiyo po humahaba pa. So sa totoo po, mali po yun. Kaya ang sinabi po natin dito sa bago natin panukalang batas, itigil na po natin. Ang gawin po natin, hindi lahat ng tracks o strands kailangan. Ang kailangan lang po, kung talagang gusto mo magkolehiyo, dadaan ka ng 11 and 12. Pero hindi na katulad ngayon na 31 subjects. Ang sinabi natin, bawasan na po natin sa 8 subject na lang. Huwag naman 31. 8 lang po. 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Ano yung 8 subject? Yung 8 subject po, ito yung 8 subject po na nandun pa rin sa first year college na GE. Para pag napasa mo po yung grade 11 and 12 mo, college ready ka na. Tapos pagdating mo ng kolehiyo, pwede ka mag-advanced placement exam. Pag napasa mo po yung advanced placement exam, dapat i-credit yung 8 subject na kinuha mo nung 11 and 12. Parang 4 na taon na kolehiyo, mababawasan po to 3.5 years na lang. Makakatipid po ang pamilyang Pilipino. Ito pa po, sabi ko nga tanggalin na yung mga track, di ba? Kasi ngayon po, di ba merong test na track yung TechVoc? Pero yung TechVoc po na yun, hindi naman testa. DepEd rin po ang nagpapatakbo nun. Eh hindi naman po nila expertise yun, di ba? Ang nangyayari po, pagtapos ng grade 12, karamihan ang binibigay po ng DepEd, NC2. Ay anong ibig sabihin ng NC2? Ibig lang po sabihin nun, may competency na po yung bata, pero hindi po siya expert pa. Kailangan may nagbabantay pa sa kanya. So hindi siya job ready. Kaya nga hindi siya ma-hire. So sinasabi po natin, ialis na rin po natin sa DepEd yan. Kung gusto talaga ng TechVoc, at maganda po TechVoc, dapat po diretso na sa industriya. Kung meron po sa isang lipo, sa isang syudad, na medyo maganda po na industriya, diretso na siya doon para hindi katulad ngayon, nagbabayad ka pa po eh. Pag doon, ikaw na po binibigyan ng allowance. Pag binigyan ka na po ng allowance, at least po, yung panggastos mo sa araw-araw, kaya mo na po yun. Kasi ang totoo po, hindi na po talaga, mahalaga na rin po ang TechVoc eh. Pero ganito naman po yan. Ito naman po ang isa pang nilagay natin dun sa bill natin. Pagtapos ng grade 10, ang lahat ng estudyante, pwedeng kumuha ng tinatawag kong honors exam. Pag pumasa ka ng honors exam, ay accelerated ka na po sa first year college. Hindi ka na dadaan ng grades 11 and 12. Gusto lang po natin para magkaroon naman po yung bata ng pagkakataon po na kahit paano mag-aral siya na mabuti K-10, ay aabot po siya diretso na sa first year college. Yung iba po, siguro basahin na lang po natin dun sa pink. Pero huling pakiusap po, sana po sa darating na halalan, straight dating na po tayo. Again po, magandang hapon po, maraming salamat sa pinalad. Salamat po sa inyo. Ayan, maraming
Maraming salamat po. Number 1 sa ating mga balota, ibotong muli, Congressman Roman Romulo. Mga taga-Pinang, Mayor nyo! Ang mahusay na Mayor, Mayor Vico Sara! Magandang hapon, Pinalad, kamusta po kayo? Grabe ang init ng pagtanggap ninyo sa giting ng Pasig. Maraming salamat po. Thank you po talaga sa inyo. Yung mga nandito sa bandang kanan, okay pa po tayo? Yung mga nandito sa gitna, mataas pa ba ang energy ninyo? Yung mga sa bandang kaliwa, yung mga nakatayo sa upper box, kanina hanggang dun sa 3rd floor may nakatayo eh. Bumaba na po siya. Talaga naman. Nasaan po? Nandun po sila. Hello po. Magandang hapon sa inyo dyan. Naalala din po noong 2019, nag-meeting din po kami dito ni Congressman Roman. Kilala niyo si Councilor Kiko Rustia ng District 1. Narinig niyo na rin po siya yung number 1 councilor natin sa District 1. Ang maaaring hindi ninyo alam, di ba nakita niyo kami, dumating kami, may parang pickup truck. Doon kami sa, dito yata kami pumarada, tama po ba? Tama ba, naalala ko, dito po kami. Mainit na rin yung pagsalubong ninyo sa amin noon, ni Kong Roman. Ang hindi niyo po alam, nung pag-park namin ng truck dyan, ang nakita niyo, di ba, ako, tsaka si Congressman Roman Romulo. Ang hindi niyo po alam, nakatago dun sa ilalim ng trapal, si Kiko Rustia, nandun po. Kasi galing kaming District 1 nun, hindi na namin siya naibaba. Dumiretso kami mapunta rito. Nakalimutan namin, kasama namin si Councilor Kiko. Ayun. Hindi tinapos na namin siyempre yung meeting bago namin siya ihatid pa uwi. Hindi niyo alam, kasama pala namin si Councilor Kiko nung gabing yun. At kanina, naalala ko po yun habang nag-house-to-house po ako dito. And talagang medyo nag-flashback din po ako. At marami akong naalala mula noong 2019. Noong panahon na yon, opo, mainit na rin po yung pagtanggap ninyo sa amin ni Kong Roman. Pero medyo iba pa po noon kasi siguro yung iba medyo kinakabahan. Tama po ba? Yun. Tama po ba ako? Noong panahon na yun, pagka may anak na scholar, diba, pag may kamag-anak na nagtatrabaho sa City Hall, pag dumarating kami, talagang nagtatago. O kaya, kahit mag-attend ng meeting, nagdadasal. Naku, sana hindi ako mapicturan na nandito. Baka ma-report at kasama kayo dun sa ganun, ano? Pero sa totoo, yan po yung isa sa naging motibasyon ko kung bakit ako tumakbo noong 2019. Nakita natin na ito na yung tamang panahon. Handa na ang Pasigueño na talikuran yung mga ganong klaseng sistema, yung ganong klaseng politika. At nung nanalo tayo noong 2019, marami ako bilang bagong mayor, bagong mauupong mayor ng mga panahon na yun, marami akong gustong gawin, marami akong plano na sabi po sa akin ng marami, Vico, imposible yan. Sabi nila sa akin. Ano yung mga sinabi nilang imposible? Una, yung mga programa natin, ano ba yung isang naging simbolo ng pamaskong, nagpagbabago? Di ba yung pamaskong handog, naging simbolo po ng pagbabago natin na hindi na palakasan, kundi lahat binibigyan. Tama po? Pero ang hindi niyo po alam, nung pinaplano ko po yan, marami nagsabi sa akin, Vico, o Mayor, imposible yan. Kasi kailangan yung mga samahan na malalakas sa Pasig, kailangan alagaan mo yan. Dapat sila yung una mong bigyan. Yan yung tradisyonal na politika eh. Sabi, hindi. Sabi ko, gusto ko lahat meron. Gusto ko hindi yung palakasan kahit malapit sa akin meron. Pagkaaway, hindi bibigyan. Ayaw na natin ng ganon. Sabi nila, imposible yun. Yung takutan, sabi rin nila sa akin. Kasi ang bala ko nun,
Magre-regularize na ng mga empleyado. Parang di na kinakabahan every 3 years dahil sa politika. Yung matatagal, 20 years na, 30 years. May naabutan ako, 43 years. Nagtatrabaho sa City Hall, casual pa rin. Ibig sabihin, every 6 months, nire-renew yung kontrata. Pag malapit na eleksyon, pinapatawag pa, sasabihin, ay, alam namin kung ano, di ba? Meron po yung sistema. So, ang plano ko noon, nung bago ako mayor, mag-regularize tayo. Sabi ng marami sa akin, nako, wag mo gawin yan. Sabi ng iba, wag mo gawin yan. Kasi kailangan, pag malapit na eleksyon, kailangan hawak mo sila sa leeg. Sabi sa akin na gano'n. Isa pa po, plano natin noon, tatanggalin yung pangalan, wala nang pangalan ng politiko sa mga proyekto ng pamahalaan. May mga nagsabi pa rin po sa akin na hindi mo dapat gawin yan, Biko, sabi sa akin. Sabi sa akin ng mga mas batikan po sa akin, sabi, imposible yan. Sabi sa akin, Biko, pag ginawa mo yan, iisipin ng tao, wala kang ginawa. Hindi nila alam, matatalino mga Pasigenyo. Pero totoo po yan, sabi nila sa akin, ako, pag ginawa mo yan, pag walang pangalan, paano mo makukuha yung credit sa mga proyekto? Pero alam nyo, sa akin, di naman importante kasi yung credit. Importante, magawa yung proyekto. Pero naman ng taong bayan yan. Pag may nakita tayong project na Pasig City ang nakalagay, gawa ng lokal na pamahalaan ng Pasig, hindi po yan project ng mayor lang. Kasama dyan ang vice mayor, ang city council, ang homeowners association, ang estudyante, ang mga kabataan, ang mga senior citizen. Lahat tayo kasama sa mga proyekto ng pamahalaan. Kaya yun ito. Ay, okay lang po? Hindi, wag. May susunod pa kaming... Kung pwede lang, ano? Kung pwede lang. Kaso, alam nyo, napakalaki talaga ng Pasig. Kailangan mapuntahan din po lahat kahit papano. Pero, hindi ko na isa-isahin yung mga programa. Pero makikita naman po natin, lahat. Mag-isip kayo ng programa ng pamahalaan. Sigurado po, nag-expand tayo ng programa na yan. O baka may mga bago pa nga tayong programa. Local senior pension, bago po yan. Pero wala pang 3 taon, ini-expand na rin po natin siya. Kasama na rin yung mga below 4,000 na SS pension sa ating local senior pension. May mga may kinabang po ba nun dito? Marami pa iba. Yung kanina nabanggit ni Vice tungkol sa edukasyon, sa scholarship natin. Ang dami kong nakasalubong dito na scholar, pati Pag-asa Scholars. Meron po ba? Ayun, meron ni ilan dito. Ayun. Nagiging posible po ang lahat ng ito dahil dire-diretso lang po tayo. Kailangan paigtingin pa po natin. At yan naman yung maaasahan po ninyo sa amin. Alam nyo, tuwing eleksyon, nagsawa na tayo sa maraming pangako ng mga politiko. Kaya ibahin po natin. Ang pangako ko lang po sa inyo ay hindi po ako mangangako. Basta kung kayang gawin, nakita natin na pwede, hindi na tayo magdadalawang isip, gagawin na lang po natin. Nabanggit ko na lang din yung local senior pension. Noong 2022, nag-ikot kami, pinangako ba namin yung local senior pension? Hindi po. 2019, hindi ko po pinangako ang local senior pension, pero nakita natin na pwede, ginawa na lang po natin. Ganyan po ang estilo natin. Sa kasamaang palad, may mga iilan, hindi naman siguro sila ganun karami, pero may iilan na gusto tayong umatras ng konti bilang isang lungsod. Maaring dahil baka mas nakikinabang sila sa mga lumang kalakaran. Pero hindi po tayo papayag na paatras tayo bilang isang lungsod. Kailangan paabante tayo. Sa lungsod ng Pasig, dire-diretso tayo. Sa lungsod ng Pasig, pasulong tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga taga-Pinalad, sa lahat ng mga taga-Barangay Pinagbuhatan. Dahil lang totoo po, sabi ko nga kanina, hindi naman naging madali pagpapakilala ng reforma. Hindi po madali yung tinahak natin na landas. Minsan, bilang mga kandidato, bilang politiko, bilang mga tao, napapagod din po kami. Pero pag nakikita namin kung paano nyo kami tinutulungan at sinusuportahan, nawawala lahat ng pagod. Nabubuhayan kami ulit na ulit. Kaya mula sa aking puso, maraming salamat sa inyong lahat.
Mabuhay ang Barangay Pinagbuhatan, mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat po. Number 4 sa ating mga balota, ibotong muli, Mayor Vico Soto! Pag tinanong natin sarili natin, kaya ba natin yung ginawa niya? Sa totoo po, nung nanungkulan siya, sigurado ko po, merong mga kakilala, kaibigan, na lumapit po sa kanya. Na siguro kahit pa paano gusto mong humingi ng pabor dahil kilala siya. Pero nakita po natin yung patakaran ni Mayor Vico. Ang patakaran niya, pantay-pantay. Walang makakalamang. Kaibigan man o kakilala, hindi niya pagbibigyan kung ang lugi po ang Pasigueño at ang buong Pasig. Yun po, totoo. Yun ang sakripisyo dun eh. Kasi sa totoo po, tayo po, pag may kumatok po sa atin na kaibigan natin, may hiningi sa atin na hindi masyadong maayos. Baka mami, hindi natin kaya eh. Baka, sa totoo lang po, hindi lahat ng tao kaya mag-no eh, di ba? Pero si Mayor Vico po, nasakripisyo po niya na hindi siya. Kasi gusto niya good governance. Gusto niya matulungan ang bawat Pasigueño. Gusto niya pantay-pantay, walang makakalamang. Walang lamangan, tama, kuya. Dodot, yung team natin dito, yung Dodot na Dodot, talagang siya number 1. Kaya, kung maalala po natin marami talagang nagawa si Mayor Vico. Pero sana huwag natin kalimutan na talagang yung pinaka-importante niyang ginawa, yung sakripisyo po talaga. Humindi siya po sa mali. Pag mali po, kahit kaibigan, kilala, humindi siya dahil hindi tama yun. Yun na eh, kaya rin man po natin yun. Pero magpapasalamat tayo dahil nagawa ni Mayor Vico. At dahil doon, 22.4 billion ang budget ng lungsod ng Pasig. Kaya, ang tanong na lang po, sino po ang number 4 sa balota bilang Mayor? Again po, maraming salamat. Umaasa po kami sa inyo. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Niliboto ang number 1 sa balota, Congressman Roman Romulo! Ang giting ng Pasig. Ang giting ng Pasig. Tayo ang giting ng Pasig. Romulo, Soto, Jaworski, De Los Santos, Gonzales, Rustia, Santiago, Senoga, Tantoco, Agustin, De Leon, Enriquez, Inocencio, Martires, Raimundo. Ang giting ng Pasig.